August 12, around 12:10 a.m. It's Saturday. So, ang vlog na to is about how I am starting and preparing for my small business. Bago ang lahat, guys, I just want to talk about something. For me, it's a big deal. Ganito kasi yun. The first and only reason why I created a YouTube channel is because I want to document my life and treasure the special moments of my life. Now, when I grow older, let's say na I'm 70 years old, one day, naalala ko na I graduated high school nga pala, and then I can easily access it through my YouTube channel. But these days, as I get compliments from other people, my perspective changes. Galing siya sa, I will make videos and vlogs for myself to treasure it. To, I will make vlogs and videos. I will edit videos to gain more likes, to gain more followers, to please other people. And that is one of the things that I do not like, because living under those standards will really affect my quality, the quality of my work. So wait lang, kasi kapag tinuloy ko pa yung kwento, baka hanggang katapusan ng video nagkakwento ako. Pero ito, dito sa part na to, nagtitimbang na ako ng kandila. Pero kanina nag-unboxing din ako, and then yung mga kailangan kong materials, pinakita ko na rin. And then dito, medyo hindi pa ako sanay, since first time kong magta-try maggawa ng kandila. And dito, nagsusukat-sukat pa ako, and then ayan, akala ko super dami na nito, pero hindi pala, as in, mga first layer pa lang siya nung kandila, sa molder, and then yan, kita nyo naman na patapon-tapon pa, halos kalahati lagi nasasayang ko kasi hindi ko siya nasushoot. And then dito makikita nyo nagpapainit ulit ako, and then this time nilalagyan ko naman ng scented oil, and then napansin ko na yung scented oil ko hindi siya masyado nagbi-mix dun sa kandila, pero okay lang naman. And then dito yung pinaka may mali akong ginawa, kasi yung pangkulay na nakuha ko and meron ako is hindi nagmi-mix. So kahit anong mixing gawin ko, hindi siya nagmi-mix, and makikita nyo dito para siyang madumi, and yun yung pangkulay, hindi talaga siya nahalo dun sa wax. So I kept on trying, and nakakita pa ako actually ng pangkulay, and it's food coloring, hindi pa rin siya nagmi-mix. So ito, pinatuyo ko na siya, and hinayaan ko na lang siyang nandun. So, umaga ko ginawa ito, and then, nung hapon, tinry ko na tanggalin sa molder. And ito yung kinalabasan. Ang pangit niya tingnan, kasi medyo madumi tingnan dahil nga hindi nag-mix yung pangkulay. And then, medyo nag-struggle din ako sa pagtatanggal ng candle. So, dito, natanggal ko na siya sa molder, and may mga spots talaga. Day 2, second attempt, and nag-fail pa rin ako dito kasi hindi dumikit yung kandila sa isa't isa, and when I removed the molder, sumama yung mga kandila, so it's a fail. Third day, third attempt, and makikita nyo dito na may tahi yung molder kasi nabutas ko yung molder dahil masyadong napalakas yung pagtula ko ng chopstick. And then dito makikita nyo na natapon pa sa akin yung kandila. Medyo mainit pa nung natapon sa akin, and halos kalahati natapon sa kamay ko. Napaso ako dito, pero few days naman gumaling na. Actually, ito yung pinakaunang product na pumasa sa akin kasi maayos yung baba, hindi kumapit yung kandila, and ayos naman yung pagkakatanggal ko ng kandila sa molder. And since satisfied nga ako dito sa product na to, ito yung pinakaunang product na binenta ko sa una kong buyer. Pero syempre hindi pa doon nagtatapos, kasi almost 1 week ako nagagawa ng kandila as in non-stop. Kasi I wanted it to be perfect sa mga customer, sa mga bibili. Kaya ilang weeks, ilang gabi ako nagpapainit, nagpapalamig, nag-iintay, nagtetest, hanggang paulit-ulit. So, yun, done na ako sa preparation. Ang una kong ginawa is nag-analyze ako, nag-prepare ako, visualize ako, and then after nun, umorder na ako ng gamit, ng mga materials, and then nag-product testing ako. Nag-try ako gumawa for about a week, and about 5 days ata yun. It's okay na yung mga product, nag-start na ako mag-produce. Kahapon, nag-product photoshoot na ako, and announce ko na sa friends ko na mag-pre-launch ako ng candles. So, ayun, may isa nang kumuha.
will be turning 18 soon. Naging isa sa goal ko na before ako mag-18, makapag-produce ako, somehow makapaggawa ng business. So in short, I'm very grateful kasi na-accomplish ko na yung one of my goals before I turn 18. And then ito I'm packing orders again kasi may umorder sa akin and dalawa agad yung in-order. So I'm so grateful kasi may mga umorder agad sa akin. Doon sa first order, hindi na tuloy yung meet up namin nung Sunday kaya nung next morning na lang kami nag-meet up.